gayang pagdating sa tapos kung saan ibinapakakagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibong pagdala sa mundong puno ng among talagang magpunta tayo sa mga magaganda ng tayong makakapagpapagay. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botating Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang Sa atin pong mga kababayan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na ang atin pong halalan ngayong taon, ang national and local elections at BARM parliamentary elections na gaganapin po sa May 12 ay hindi na matutuloy. Minarapat po ng inyong Commission on Elections na ipagpaliban muna ito sapagkat hindi pa po kami handa 100% sa pagsasagawa nito. Muli po, hindi po muna tuloy ang May 12, 2025 national and local elections, pati na rin po ang BARM parliamentary elections. Maraming salamat po. Kung nakita mo ito online, ano ang gagawin mo?
Maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media at iba pang online platforms tuwing panahon ng eleksyon. Lalo na sa panahon ngayon, uso ang paggamit ng artificial intelligence at paggawa ng deepfake. Katulad na napanood nyo kanina na animoy totoo sa unang tingin. Maaari ninyong i-report ang mga itong klase ng maling impormasyon tungkol sa halalan na nakikita online sa Task Force, Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan ng COMELEC. Walang masamang magduda sa mga nababasa online dahil ang katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ay nagsisimula sa isang matalino at responsableng Pilipino. Isang paalala mula sa Task Force KKK sa halalan ng Commission on Elections. Maligayang pagdating dito sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado. Muli ako si Doc Ron at kasama ninyo ako sa paglalakbay na ito upang mas makilala ang mga senatorial candidates na humihiling ng inyong suporta sa darating na eleksyon. Ngayon po ay March 13. Sa bawat panayam, tatalakayin natin ang kanilang mga plataporma, pananaw at mga layunin para sa ating bayan. Ito ay isang pagkakataon upang marinig ang tunay na boses ng mga kandidato at ang kanilang mga plano para sa hinaharap na ating bansa. Mahalaga ang boses nating almost 70 million voters, kaya't inaanyayahan namin kayong makisali sa ating talakayan. Ibahagi ang inyong mga katanungan at saloobin dahil ang mga ito ay magiging bahagi ng ating pagsusuri sa mga kandidato sa Senado. Samahan ninyo kami sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Tara na at sabay-sabay nating tuklasin ang mga posibilidad para sa ating bayan. Kagabi, nakasama natin si Kong Teddy Casino. Ngayong gabing ito, napakapalad natin dahil makakasama natin ng isang pediatrician at kilalang social media content creator. Sa kanyang YouTube channel, nagbabahagi siya ng mga impormasyon tungkol sa kalusugan at nagbibigay ng medikal na payo sa isang nakakaaliw na paraan. Sa TikTok, siya ay kilala sa kanyang mga comedic skits na may kasamang mga medikal na impormasyon na naglalayong ipalaganap ang tamang impormasyon sa mas nakababatang audience. Bilang isang tagapagtaguyod ng mga reforma sa kalusugan, siya rin ay may malalim na pag-unawa sa mga issue ng healthcare at participatory governance o yung naglalayong isama ang boses ng mga mamamayan sa proseso ng paggawa ng desisyon. Hindi na po natin ito patatagalin mga kababayan, ang ating makakasama ngayong gabi, si Doc Richard Mata o si Doc Marites. Magandang gabi po, Doc. Hello, Doc Ron, and magandang gabi sa lahat po ng nanonood at manonood pa nito. Magandang gabi or umaga or hapon sa inyong lahat. Ayan po. Muli po sa mga bagong tagapakinig at tagapanood ng ating programa, apat po ang pag-uusapan natin sa panayam na ito. Una, ang plataporma. Pangalawa, ang karanasan. Pangatlo, issue ng bansa. At pang-apat, ang mga komento, tanong mula sa social media. Simulan po natin sa plataporma. Doc, ano po ba ang mga plataporma ninyo sa Senado? Well, dahil ako po isang pediatrician, focus talaga ako sa health. And of course, meron din talagang special treatment ako sa mga bata dahil nga pediatrician ako. But of course, hindi lang mga bata in general. Number one talaga doon yung primary care. Kasi focus talaga tayo dito sa mga severe cases, dialysis, paramihin yung dialysis machines. Pero kung magkasakit na simula pa lang, mahal ang pa-check up, mahal ang gamot, mahal ang laboratories. Tapos sasabihin, libre na ang dialysis. Dapat ang ilibre natin, unahin natin ilibre yung check-up. Para hindi pa severe yung sakit, maagapan na. Laboratory test, fasting blood sugar, etc. Ganoon naman sa ibang bansa eh. Maraming mga bansang libre na. Kahit ang Brazil nga, sabi nga nung kakilala ko sa Brazil, sabi niya, itong ang Brazil, third world country lang ito amin, hindi din kami perfecto, Doc. Meron ding mga corrupt dito sa amin. Pero at least, ang health talagang libre. Ang nakakainggit no? Kasi third world country.
Number two, yung Japan, 30-70. Kung magkasakit ka, 70% lang babayaran ng gobyerno, 30% lang sa'yo. Pero kung mga 16 years old below, libre. Kung ma-admit ka, 30% lang babayaran mo, 70% ang gobyerno, tapos yung 30% pwede mo pang i-request na partial. So, bakit ang Pilipinas parang hirap? Parang pag na-admit ka, parang mamamatay ka na, mauubusan ka na ng may savings ka, makakautang-utang ka. Pero ang dami nating pera sa ayuda. There's something wrong with this kind of leadership. So, kailangan ayusin natin ang health. Then, idadagdag ko siyempre yung mga autism, special po talaga sa akin yan dahil yan po yung nakikita ko time to time. Mahal ang pa-check up, mahal ang therapy. And siyempre sila yung dapat tulungan ng gobyerno para makabangon sila dahil mahirap talagang merong special child. Focus ko din po talaga yung online gambling. Talagang noon ko pa yung kinakampanya na tigilan ang online gambling or kung hindi man kayang tigilan kasi nga nasa PCSO na, i-regulate natin ng mahigpit dahil ang mga minors ay tumataya na sa online gambling. Kawawa naman kung ang pag-isip ng mga bata o lahat ng tao ay may pera sa sugal, which is mali po. Lahat ng countries na umaasenso, ina-avoid nila yan. Ang tinuturo nila sa mga bata, mag-study kayo, maging scientist kayo, maging inventor kayo, maging negosyante kayo kasi kayo ang pag-asa ng bayan. Ngayon, taya lang kayo dyan, mag-online sugal kayo. Nako, delikado. So, kailangan nating pigilan yan. And of course, ako po ay talagang ang pinaka number one na kilala ko ay yung dengue fever. Kung tingnan nyo po kahit mag-search ka lang ng two words dengue fever, lalabas yung mukha ko sa Facebook, even kahit sa Google. Dahil ang dami ko pong videos na millions of views na ako po isang dating World Health Organization Philippines consultant, the same way with DOH. May manual na po akong ginawa. Pinasa na po namin sa World Health to DOH. Ano dapat ang mga solutions para bumaba ang dengue deaths dito sa Pilipinas. Inclusive doon ang mga suggestions ng Thailand. Kaya lang, natenga sa DOH, tinawagan ko, at sabi nila, ganun talaga yan, tinitengay ko. Ang hirap naman nito, kailangan talaga gawa natin ng paraan na para kailangan may leadership tayo para tayo ay ma-push natin yan. So basically, nagre-revolve talaga po sa health ng aking plataforma and especially po sa mga bata. And one thing na gusto ko ring ma-push is yung ma-inspire at ibang content creators na pwede palang manalo, no, God willing, na walang gasto kundi social media lang. Dahil kung ganyan po mangyari, maraming papasok na kilala na pero matitinong tao, eventually mawawala na po ang trapo kasi may mga bago nang papasok, mga social media people na mababait at kilala. Correct. Maraming salamat doon, no, Doc. May dalawang question po ako doon sa nabanggit po ninyo, no? Nabanggit niyo po na there's something wrong with this kind of leadership. Ano po kaya sa tingin ninyo yung maling paraan ng leadership at ano po kaya yung mas tamang gawin when it comes to leadership? Well, ito na lang po ang GAA, no? Although tahimik sila masyado no? Pero sabi naman ni Stella, Representative Kimbo, na meron daw talagang mga blanco kaya invited nga siya ngayong April 1 para doon sa Supreme Court. Ngayon, kung may mga blanco talaga doon, tapos ininserta ng iba't ibang amount, ngayon saan papunta? Karamihan dyan papunta po yan sa ayuda. Bakit? Kasi pag nagbigay sila ng pera, gaganda yung pangalan nila, maboboto sila. So ngayon, yung pondo para sa PhilHealth, hindi na nila din binigay. Tapos nagblanko pa sila sa ibang mga portions. So, ang bottom line, yung mga pera na ginagamit sa ayuda, yun na yun ang solusyon sa health. Kunyari ikaw, Doc Ron, nabigyan kita ng ayuda na 6,000 every 6 months, for example. Magagalit ka ba kung sabihan kitang, Doc Ron, hindi ka na makatanggap ng 6,000 ha? Pero oras na admit ka, libre ka na. Libre na ang admission, gamot. Magagalit ka ba sa akin? Sabihin mo sila, ay wala problema, huwag mo mapabigyan ng ayuda. Importante pag na-admit ako, ilibre mo ako. Kasi andun ang pera Hindi, kung yung mga libo-libo na yun, ilagay mo sa healthcare yun, at kung may ma-admit, ibabayad yun sa nangangailangan, I think kahit mahirap tayo, we will feel rich. Kasi ang tao, masaya na tayo sa simpleng pamumuhay.
Wag lang tayong magkasakit. So kung ang sakit ay hindi na problema dahil libre or discounted, talagang we feel rich na. So huwag nilang sabihin walang pera ang gobyerno. Ang daming pera. Inaayuda nyo lang. And siyempre, malaking chance po yan na makukupitan dahil po walang malinaw po na reporting sino ang nakatanggap, magkano ang natanggap. So ilang millions to billions po ang nawawala dahil dyan sa pamaraan na yan. So kailangan natin i-organize yan, lagyan ng magandang law na hindi nagalawin yan at ilagay directly po sa health. Opo. Punta po tayo sa online gambling na nabanggit ninyo, no, na dapat i-regulate. Totoo po yan, Doc. Maraming mga minors talaga nakakasali dyan kasi doon sa registration, pwede naman dayain yung age. Pwede maging, Yes. ano na sila, gamer. Paano nyo po i-regulate ito, Doc? Yung mga ganitong bagay. Yes, high-tech na tayo no? Kunwari, minor ka, you are 15 years old. Siyempre, ilalagay doon, submit your ID. Okay, lagay ka ng ID, school ID. Ngayon, take a picture real time. Tapos, i-assess yan kung ikaw ba talaga yan. Ngayon, with that alone, marami nang matatakot na magsugal, no? Kasi ipapakita pala yun and then i-verify. And there are other things na kaya ng technology. Kaya yan, no? Na ikaw pala talaga ay adult. Number two, pag ikaw na ay gusto nang magsimula, kasi nga, you're say 22 years old, maglagay tayo ng mga disclaimer. Katulad ng bumili tayo ng sigarilyo. Ang daming mga pangit na itsura sa pakete. Mayroong may cancer, iba sa lips, cancer sa baga, cancer sa etc. Ang katakot. Kasi para malaman ng tao na pag nagsigarilyo ka, pwede kang magka-cancer. That's a good way. Ngayon, dito naman sa online gambling, lagyan natin ng mga 10 slides. Ito po'y nagkakaroon ng delikado sa pag-iisip. Pwedeng pwedeng magkaroon ka ng chance na, ganyan, no? Hindi natin sabihin. Pwedeng magkahiwalay-hiwalay ang pamilya nyo. Pwede kang maging magnanakaw. Kasi based on the statistics, ganito ang mga nangyayari. So, kung nabasa mo na lahat ng mga disclaimer na nangyayaring katotohanan at sasabihin, walang legit na sugal. Sugal is sugal kasi yung ibang vloggers, legit ito, legit ito. Anong legit? Ano ibig sabihin, hindi ka matatalo? Ibig sabihin, sugal talaga ito, same as other sugal. So, kung accepted mo na yon, okay, press game. I understand. Click mo yung mga doon, agreements. Then, I understand the danger of this. Then, click okay. Tapos, siyempre, matatakot ka rin na, nasubmit ko pa yung picture ko doon. Ano kayang gagawin sa picture ko? Baka ibibigay sa boss ko. Gusto kong may ganung pag-iisip na medyo matakot tayong magsugal. No? Although, siyempre, privacy yun, hindi mangyayari yun. Pero, my point is, gusto ko lang yung feel na, ayaw ko na lang magsugal, pipicturean pala ako. Kasi dapat private yan Kung gusto nyo magsugal, pumunta kayo sa casino, dahil legal naman yan, huwag kayong magsando, magsuot kayo ng maayos, dahil hindi rin kayo papasukin kung nakasando kayo, huwag kayong pumunta doon kung bata pa kayo. Gusto kong ganon. Hindi naman ako anti-sugal talaga total, hindi ako OA. No? Pero nabuhay tayo sa ganon. Marami naman natulungan din ang PCSO So yung pupunta doon, matured enough, and maraming i-check ng gwardiya, uy, hindi ka pwede, nakachinelas ka, uy, hindi ka pwede, bata ka. Gusto ko ng ganon. Balik natin sa ganon. In other words, kung pwede, tanggalin natin ang online sugal. Kung pag-agrihan po yan ng buong Kongreso, pwede po sa akin yan. Just to break the ice po, no? Kayo po ba, Doc, nakatanggap din kayo ng mga invitation sa inyong email na maging suportahan yung casino, yung online gaming na ito? Kasi you have 2 million followers and 100,000 Yes. sa YouTube. Yes po, no, marami po ako natatanggap yan, 50,000 per video. So, and more, no? And then nung nakita ko na yan, ako yung pinakaunang nag-viral ng videos against that and yung mga articles ko rin. Sabi nga nung ibang vloggers, Dok, ang sakit-sakit mo namang magsalita. Pero nagbago din siya. Na-touch din sila. Sabi ko, kayong mga vloggers, wala kayong kaluluwa. Iniisip nyo lang ang sarili nyo. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng mga kabataan. Hindi nyo iniisip ang Pilipinas. Gusto nyo lang yumaman. Yung perang pinapakita nyo, hindi nyo man yung panalo. Komisyon nyo yan, niloloko nyo ang tao.
fake advertising ang ginagawa nyo, nasaktan sila. Pero nagbago din naman, no? Naging kaibigan ko din. So somehow it worked, but nagsusulputan talaga ang iba pa. Ngayon naabot na sa mga artista. So we need to do something. People should understand the impact of this in a national scale and in the future. Paano tayo maging first world countries kung ang utak ng mga bata natin ay napoison ng sugal? We should aim for genius. We should aim for intellectual upgrade. Kaya natin yung Singapore, kaya natin yung Japan. Hindi sugal ang binasihan nila, disiplina sa pag-aaral at quality. Kaya yan, hindi nakakatulong yan. Delikado talaga yan. Totoo po, no? Ayan. So yun po, nadinig natin yung mga plataforma, no? Ilan sa mga plataforma ni Doc Marites, no? Gamitin ko na po yung Doc, no? Opo. Oo. Yan, punta Explain ko muna bakit Marites. sige, kasi, bakit po Marites? Sige, Doc. Kasi ang pangalan ko po is Mata Richard Tesoro. To be short, Mata Richard Tesoro. So Marites. Medyo tismoso nga ako sa Facebook. Ang dami nagpa-follow sa akin dahil updated. Kahit ngayon, mga nangyari, updated sila. Kaya tinawag ako nilang Doc Marites. Actually, ang Facebook, ang mga tao nag-vlog, nag-ano na sa akin, Doc Marites ka talaga. Later ko lang na-analyze na yung pangalan ko talaga nag-match din sa Marites. So, talagang ginamit ko na lang, even for this campaign, even sa aking balota, it's number 42, Mata Doc Marites. So, wag sana kayong malito. Ako po yun. Ayun pala ang pinanggalingan nun, no? Yes. Suggestion ng taong bayan pero nag-match din sa pangalan. Nag-match din. Nag-match. Pati ako nabigla eh. Opo. Punta po tayo sa inyong karanasan. Doc, kasi maraming curious din sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ano ang mga naging inspirasyon nyo po para pasukin itong serbisyo publiko? Well, malalim talaga, no? Mga pinanggalingan. I-start na lang natin noon pa. Like, sa hindi nakalam, I'm really pro Duterte talaga ako. Tubong Davao. Yung hindi pa mayor si Duterte, yung pinsan ko, yung first cousin ko, first year college siya, first year high school ako noon, ni-rape at pinatay. Iniwan ang katawan niya doon lang sa Smoky Mountain, sa Diversion Road. Pinakamagandang pinsan ko yan without even, exaggerating. Napakasakit yun sa amin. At takot na kami. Siyempre, natotoo pala ang mga ganito, ang mga adik, ganun ang ginagawa. No? Talagang basahin mo yung newspaper, totoo yung nangyari na as in, pinasok-paso, etc. No? Ganun, napakabigat nun. Hopeless talaga because we call Davao City as the Nicaragua of the Philippines. Kapitbahay namin sinunog ang bahay dahil nga hindi magbigay. May pinatay sa harap ng gate namin. So, that is Davao City before. When Duterte came in, tumahimik ang Davao, naging the peace and order ng Davao, naging safest city in the country. I mean, that for me, that started the inspiration. No, na-inspired that a person can do that, can change things. So talagang wow ako talaga sa leadership ni PRRD at the time. And isa din ako sa nag-push sa kanya to run for president. Ako yung admin ng si Duterte, ang reseta ko 150,000 followers yon. Talagang nag-push ako ng ganyan. And then that's one side of me. And then naging doktor ako, no? Si Doc Willie Ong is actually the person na nag-push sa akin din na gumawa ng sarili kong page. Sabi niya, wag lang politics, Richard. Gumawa ka talaga ng health. Wag lang dengue, Richard. Sabi niya. Kasi puro dengue lang ako eh. Mag-topic ka ng lahat. Sabot, tinuruan din ako ni Doc Willie Ong na go just be layman in everything. Nung tumakbo si Doc Willie Ong, nung first run niya, talagang andun ako. Although online din yung tulong ko, he got 7 million votes. Natalo siya, but walang spending yon. Para sa iba, natalo si Doc William, pero para sa akin, I saw the light. Kaya palang makakuha ng laking boto using online without even spending.
So na-inspire ako doon sa the experience on both the everything, and then nung ito ngayon, late ako nag-decide kasi nga si Doc Willie ang gusto kong tulungan din. Pero nung tumawag si Doc Willie sa akin na sabi niya may cancer siya, sabi niya kung buhay pa ako next month, magpa-file na ako ng COC. I mean, that's very heavy. And cancer yon. So, nagpaalam ako kay Mrs. Sabi ko, habang nasa chemo si Doc Willie, I need to be present to campaign for him, and ako na lang din. Kasi kung hindi ako tatakbo, parang hindi masyado ako mapapansin. So, para bang Batman and Robin, no? So, nag-decide ako, humabol ako ng COC last minute. And then, I campaign for me, Doc Willie Ong, and also Bongo. Kasi Bongo is may pamangkin din. So, tatlo talaga yung dinadala ko sa page ko. Kaya lang ngayon, although Willie Ong talaga nag-improve na siya, nag-withdraw siya. So, now, parang ako yung naiwan na doktor. So, that's the story of me going into politics. A lot of stories that inspires me. Ano po yung naging reaction ng pamilya ninyo nung sinabi niyo papasukin ko ang politika? Well, alam naman nila kasing alam nila na pag political season, diyan lang ako bumibili ng newspaper noong unang panahon. Ngayon halos hindi na kasi may online na Kasi gusto ko malaman din yung takbo nila, yung rating nila, kasi meron din akong pina-follow, meron akong manok in a sense. So, ever since. So, meaning, alam nila na enjoy talaga ako sa politics. Meaning, parang embedded na sa akin yung yan. But hindi nila ako tumatakbo because who am I? No? Alam ko hindi naman ako mananalo. Pero, nung nakilala ako sa social media, lalo na itong pumalo na tayo ng 2.6 million, parang nagbago na yung mind ko na andyan naman yung aking passion to serve. Hindi naman ako allergy sa about campaigns and everything. Gusto ko nga makita the art of this campaigning. Ngayon, meron na tayong 2 million followers, and although hindi kasing laki kay ni Doc Willie Ong, pero I do believe the algorithm can do something about that. Yun din nga ang gusto kong i-prove na you don't need to be a person with 10 million followers. Kahit siguro 500k followers lang. Pwede na kasi kung ano yung pinost mo, ano yung algorithm, para ka na ring may 10 million followers kung na-catch ng algorithm yung iyong ginawa. So I want to see that as well. So hindi sila na-surprise for that question. At they've been expecting that from me. Kaya nga, hindi sila surprised. But siyempre, andun yung mga paalala, reminders. Pero I always said, tatakbo akong walang gasto nga Kasi kung gagasto ako, bakit pa ako tatakbo? Katulad lang ako ng iba. So, siyempre, ang takot ng family, papasok ka dyan, ubusin mo yung savings. Siyempre, normal yun. Kahit yung mga aunties ko, sinabi ko talaga na hindi ako gagasto. Tingnan niyo po, wala akong billboards, wala akong TV ads, wala akong tarpaulin. Because I do believe one video that can run 1 million views, 2 million views is better than a tarpaulin or a billboard. So, focus ako sa online. Ayan. Punta po tayo sa mga issue ng bansa. Ayan mga kababayan, tapos na yung 30 minutes natin. Kalahating minuto na lang tayo. Dito na tayo sa mga malalalim na usapin. Doc, sabi nila, kapag pinasok nyo ang Senado, syempre kailangan maging diverse at mas maging inclusive. So, hindi lang nakatutok sa healthcare po, no? Yeah. May mga categories po tayo dito, may mga questions po. Simulan po natin sa kahirapan at employment. Paano nyo po balak tugunan ang mga issue ng kahirapan at unemployment sa bansa? Well, pag ganun kasi, hindi ka pwedeng maglagay lang ng band-aid solutions no? Kasi kunwari, pilitin nating ipababa yung presyo ngayon. Hanggang kailan lang natin siyang mapipilitang ibaba? Kasi talagang magbabounce back yan In general talaga yan, we should be a progressive country. Just like I said earlier, na kung ang ating mindset is hindi about sugal, kundi entrepreneurship, genius, inventor,
Ganon ang ginagawa ng Israel. Ang dami nilang mga discoveries, ang dami nilang inventions na pinapatent. Alin ba sa Pilipinas? Halos wala tayong pakialam sa mga ganyan. Kasi pag may napatent sila at nagawa sila ng factory about yung napatent nila, ang dami nang nagkaroon ng trabaho. Sa atin hindi, ano lang tayo, empleyado lang tayo, hindi natin alam ang mga negosyo. So there's something wrong with our mindset, or there's something wrong with the guidance that we are giving even our kids. So kailangan we should go up to that level na magiging mataas yung ating mga ambisyon. Kasi kung tayo po ay maraming negosyong nagawa, maraming invention na nagawa, maraming import na nagawa, maraming trabaho na lalabas. So yung mga about sa presyo ng bilihin at kahirapan, hindi po natin lang na may pasa tayong batas para bumaba ang presyo. Hanggang kailan yan sa bababa kung wala namang pumapasok? So we need genius on that level. Kaya nga, i-avoid natin yung mga nakakasira ng utak natin, like yung mga easy money stuff. Let's focus on the basics. Ano ang ginawa ng Singapore? Anong ginawa ng Japan? It's still the brain. Talagang tutok tayo doon. And then, kung dumadami na yung ano natin, eventually, gagaan na yung buhay natin. Hindi natin pwedeng pilitin na pababain lahat ng presyo na wala naman tayong nagawang mga bago. Ano po kaya yung mga gagawin po ninyong suporta para sa mga maliliit na negosyo? Kasi marami nagsasabi, no, na karamihan ng mga tumatakbo kasi may mga connection sa malalaking kumpanya, sila lang matutulungan. Kayo po, Doc, Correct. paano nyo po matutulungan itong mga maliliit na negosyo? Yes. Ako po ay ano din, no, may pagka-entrepreneur din kami ni Mrs. Ang isa sa mga magandang breakthrough siyempre natin yung mga online, no? Online marketing, online business. Maganda sa online business is wala ka nang rerentang mortar and no? Brick and mortar na semento na 30,000 a month na store mo. So, we would like to teach that to a lot of people na paano sila makasimula na mababa lang ang kanilang puhunan, and then provide them a way na pwede silang maghiram sa gobyerno sa maliit na interes, sa mahabang paraan ng pagbayad. So ibig sabihin, wag lang ipahiram mo, ituruan mo din sila. Ang problema kasi pinahiram mo, hindi nila alam anong gagawin, naubos na nila, nalugi na yung negosyo, tapos nahirapan namin silang magbayad. So importante talaga ang ating ngayon, information drive. So kailangan natin turuan ang mga taong paanong mabuhay, makasimula ng negosyo na maliit lang ang puhunan pero hindi magsasara, kasi ang negosyo po, pag mataas masyado yung kailangan mo, magsasara yan eh. Pero kaya mong buhayin siya ng ilang buwan, ilang taon na hindi ka nagsasara, there's a potential na magpipik po yan. So karamihan po dyan, nasa online po yan. So gusto natin ituro yan. But of course, hindi lahat online. Marami pang ibang mga negosyo dyan na offline. Yun din po ay ating tulungan. So ang solusyon dyan, pwede po silang magkaroon ng business loan, mababa lang yung interest at mahaba ang pagbayad. Pero tulungan din sila regarding how to manage that money as well. So doon talaga ang focus ko. Kaya nga ayaw ko ng sugal eh. Kailangan marami pa tayong dapat intindihin sa mga bagay na yan. Kaya focus tayo with improving our financial understanding, intelligence, and the advancement of modernization globally na dapat intindihin ng Pilipino about income. Yun po. Correct, ang ganda po nun. Punta po tayo sa usaping korupsyon. Paano nyo po balak tugunan ang mga issue ng korupsyon sa gobyerno? Well, ang hirap tugunan kung mas marami silang gustong maging corrupt, no? Kunyari, gusto kong sabihin, wala nang ayuda. Gusto pa rin nilang may ayuda kasi yung nga ang kailangan nilang ibigay sa mga tao, tapos may konting kupit. So it's still a numbers game. Kaya nga, I said, I'm not promising too much, but I'm saying, if ako po'y mananalo through using online lang, social media, na walang gasto, ang impact po nun, it will change the mindset of a lot of people like me na mahal ang bansa na ayaw lang tumakbo kasi daw magasto. Sabihin ko nga, nanalo nga ako, walang gasto eh. So, we have a lot of bloggers there
na 5 million, 10 million, 15 million followers, respetado, walang bahid na corruption sa kanilang buhay, i-invite ko sila. Pag tumakbo din yan sila, dahil kilala na sila at mag-teamwork tayo, baka in the next election, may 20 to 30 new names sa election pero kilala. No, it's still popularity eh. Ngayon, kung magtulungan lahat ng vloggers, lahat ng followers natin ipaboto itong mga vloggers na ito na hindi pinipilit ay yung gusto nila, baka ma-erase na itong mga trapo. Pag natanggal ang mga trapo dahil may bago nang pumasok na hindi gumasto, then I could say, I have solved corruption by removing the corrupt, by inviting the new popular people. Popular kasi based on social media eh. Ito yung new power eh. Hindi lang natin alam, pero social media really is the new power. Pag pumasok yan, eventually, we could now make, kunyari, gagawa ako ng batas, pag nagnakaw ng 1 million, o kulong ka agad, o ganon. So, pag ginawa mo yun, siyempre, yung mga bagong senador, bagong congressman, o sige, pirmahan natin yan. Hindi sila aangal. Bakit? Bago sila, wala namang problema, hindi naman sila nagasto eh. We can now make heavy laws dahil bago na ang mga tao. Pero honestly, as long mga luma pa yan, ang hirap po. But I'm still believing na mangyayari po yan. And eventually, i-follow natin ang Singapore na naging strong talaga against corruption. And then meron po silang tinatawag na meritocity. Ano po yun? Na hindi kailangan nga na kamag-anak ka ng isang congressman or hindi kailangan na konektado ka. It's that, ano ka, marami kang alam, matalino ka, so eventually, inaakat ka ng mga tao. Meritocity, yung merit mo, yung iyong kabrightan, yun po ang aangat sa'yo. Gusto kong ganon, hindi yung palakasan system lang. So, we have a pattern. Singapore is a pattern. We don't need to reinvent the wheel. We just need to, be guided with what happened, which is a phenomenon. But we also need a phenomenon dito sa ating bansa. And yun po ang aking solution. But it's really hard to just do something like that kung lahat ito ay trapo at planong gumasto ng bilyon every election. Hindi mo mababago ang election, ang corruption kung ganyan. Last 2 questions po tungkol sa issue ng bayan. Pag-usapan natin, Doc Mata, no? Ito, trending to ngayon. Ang karapatang pantao, human rights. Ano po ang posisyon ninyo sa issue ng karapatang pantao dito sa atin? Siyempre talagang ang karapatan ng tao ating galangin po yan. At talagang bigyan sila ng karapatan na i-defend ang sarili nila kung sila ba ay inosente. Mahirap po kasi kung yung mga trial by publicity lang, no, na tinawag ka lang sa Senado, may kasalanan ka na kaagad, ikukulong ka na kaagad. So tinanggalan ka na ng karapatan. So kailangan ang karapatan ng tao, katulad yung blind woman dyan sa huwes, na blind kasi wala siyang pinapanigan eh. Justice is blind eh. No? So sabihin, i-allow natin yun para sa kalahatan. Ayan. Maraming salamat po, Doc Mata, sa mga sagot ninyo, no, at inyong pananaw sa issue ng bayan. Ngayon po, pupunta tayo sa masasabi. Ito yung direktang tanong at opinion o feedback ng mga kasama natin, mga taong bayan sa social media. Simulan po natin sa tanong na ito. Paano nyo maaabot ang taong bayan, lalo na yung mga walang social media, kung nakatuon lang kayo sa online? Very good question, no? It's also a question dati. Tanong ko 'yan, no? Pero nung nakakuha si Willie Ong ng 7 million votes nung unang takbo niya, 7 million, tinalo pa niya si Enrile. Hindi ko na lang siguro sabihin magkano ang naginasto ni Enrile yun, pero ang dami talagang advertisement, TV ads ni Enrile noon. Pero mas mataas si Doc Willie Ong noon. And that was years ago. Hindi pa hinog ang social media noon. Give you another example. Sabihin na lang natin si Robin Padilla ay, dahil sikat na si Robin Padilla. Pero nung unang takbo niya, nung pagtakbo niya, hindi talaga siya nagtatap. No one was really expecting na maging top 1 siya.
Pero dahil lumabas yung mga videos niya, yung mga lumang pelikula clips niya na talagang makamasa siya. Siyempre, magaling yung kanyang narration doon, ang kanyang words doon, na-touch ang masa doon. Meron din siyang interview na maganda yung pagkasagot niya. Nag-viral yun into millions of views. So, naging dark horse siya, biglang naging number one siya. So, in other words, hindi ko minamaliit ang social media. It's just, is it your time? Kung hindi ako mananalo, it's not the fault of social media. Hindi ko lang panahon pa. Hindi pa ako nahinog pa. But who knows, pag pumutok yung ibang videos ko at napili ako, katulad na ngayon, may pinost ako mag 300,000 views na kanina lang, yung in-endorse ako ni PRRD sa Hong Kong. Now, it's ano ngayon, tumataas yung views niya. What if 1 million, 2 million, 3 million views ang abutin yan? What if yung 3 million na yun ay kakampanyahin ako? So, meaning, I'm just waiting for that one good video or post na ginagawa ko that will convince people na bakit ako botohin. Kung sabihin, kung matalo ka do, wala problema nga eh. Wala nga akong gasto eh, di ba? So I will run again after 3 years. So walang problema ang hindi ako manalo, but I really believe pag hinog ka na, mananalo ka through social media. Just the question kung hinog na ba ka ako or not. So yun po ang aking sagot dyan. But to say na, hindi ka mananalo through social media, I don't believe in that. Pwede kang manalo kung hinog ka na din. Kung hindi ako hinog pa ngayon, baka after 3 years, with additional millions of followers, with additional exposure, dahil exposed na ako ngayon, baka mas malakas na ako after 3 years. But hindi ko rin discourage ang possibility na baka masali tayo ngayong May. Dahil nga nagra-rank na po yung ating mga endorsements and umaakyat din aking mga ranking ngayon even sa almost 20 na senators ang nalundagan ko sa ranking dito sa Pulse Asia. So who knows, next month mas malapit na po tayo. Ayan po. Ito po may question, no, bago ko po tanungin itong nalista namin. May nag-message po sa Usapang Positibo ngayon lang po, mga 2 minutes. Magandang gabi, Doc. Isa po ako sa audience sa Hong Kong. Nagpunta po kayo siguro din to. Opo. Nasabi nyo rin po kanina na kayo ay solid Duterte. Paano nyo po balak makipagtulungan sa iba pang mga senador kapag naging senador na kayo? Makikipagplastikan lang po ba kayo? Well, actually, number one talaga, being a solid Davao City-based person, na nakita ko ang pamalakad ni Duterte at ni Inday Sara, talagang poproteksyonan ko talaga si BP Sara. So, walang plastikan doon. No? Malinaw na talagang anti-impeachment ako for BP Sara. Now, with regards to other things, siyempre ang aking iniisip ay hindi na yung mga senador. Iniisip ko siyempre ang kapakanan ng tao. So, yung pagiging plastic, hindi ko naman plano sila kaibiganin. I have my friends and ang pinaka-best friend ko naman ang misis ko. So, I don't really care. Ang importante talaga, yung tao na nag-elect, maserbisyuhan ko ba? Kasi nakakahiya naman na nandun ka lang, uupo-upo ka lang. Wala kang gagawin. So, and with Senator Bongo, akin po yung pamangkin, anak po yan ng aking pinsan. I have been assisting him through all these years. Hindi nyo lang ako nakikita, pero I've been assisting him. Naging din ako, advisor, consultant din niya ako. Kaya nag-appear din ako sometimes sa Senate for some hearings. And even nagmi-meeting po kami time to time. Siya na po yung ating halimbawa. No? Anong ginawa ni Senator Bongo, which actually now the number 1 sa Pulse Asia, ay andyan na po, nakita ko na po ano yung mga technique niya, paano siya gumawa po ng hearings, na paano po niya ginigisa ang mga PhilHealth or any agency para kumilos. Nakita ko po yon. So basically, I know what to do now. Hindi lang po ako pupunta dyan gagawa ng batas. Kasi gagawa ka lang ng batas tapos sabihin ko, 100 na batas tapos hindi nyo man lang naramdaman. Gusto ko may maramdaman kayo. Pigain natin ang mga hindi gumagalaw na batas para lumabas yung tulong para sa tao, especially sa health. So hindi ako dyan paramihan ng batas. Gusto ko dyan maramdaman nyo na may effect. May effect yung presence ko. So yun po ang aking gagawin. So yung plastikan, wala na akong pakialam dyan.
I'm not even thinking of that. Iniisip ko na hindi ako mapahiya, napupunta ako dyan tapos wala akong gagawin. Yun po ang aking iniisip. Apo, napakaganda po nun. Siguro last question na po ito, no? Kasi mag 50 minutes na po tayo. Last question po mula po sa isang senior high school student sa TikTok. Nag-message po sa amin. Paano nyo po kami hihikayatin na sumali o maging aktibo sa politika? Well, huwag kang sumali kung hindi mo mahal ang bansa. That's number one. Kasi maraming pumapasok sa politika, ang genius, pero ang genius magnakaw. So kailangan mahal mong ang bansa. Importante ang pagmamahal. Kahit hindi ka genius, to be honest, I'm not even a genius. But I don't discount myself. Baka sabihin nilang, hindi ka naman genius sa law and everything, Doc. I agree. May abogado naman eh. No? Tutulungan ako. Pero ang pinaka-asset ko po is yung malinis na layunin. Kaya nga ako hindi gumagasto kasi gusto kong pumasok ng tama. Gusto kong maka-inspire even sa yung nagtatanong ngayon. Kung mananalo ako ngayong walang gasto, online lang, tapos ikaw, mahal mo ang bansa, then follow what I'm doing. Then you could start now blogging, do something good online, teach the people, anong learnings mo sa school, pwede mong i-share. Baka 5 years, 10 years from now, millions of followers ka na din. Ngayon, kung mahal mo ang bansa, kausapin mo ako, sabihin mo ako yung Doc, tulungan tayo. Ipapasok din kita kung ako po yung nakapasok. Dahil I just want to open a door na hindi pera ang basihan para manalo. Social media is the new door. And I want to prove that. Sana tulungan niyo ako dahil hindi ito para sa akin. Para ito sa pagbabago ng pag-iisip na equal footing na tayong lahat. Mahirap ka man, teacher ka lang ba, simple lang ba ang trabaho mo, pero mahal mo ang bansa. Pwede kang tumakbo. Importante kasi maganda ang puso mo. I always say, kung lahat ng senador, lahat ng congressman, no? Walang genius. Simpleng tao lahat. Huwag lang magnakaw, yayaman kaagad ang Pilipinas. Totoo yan. Huwag lang silang magnakaw, yayaman kaagad tayo. Kahit simple lang ang mindset. Ang problema kasi sobrang talino eh. Nakaka-insert sa GAA, nabablangko ang GAA, hindi natin naisip yun. Sila lang nakakaisip yun. Genius eh. No? Pero ayaw ko yung genius na ganon. Pagmamahal sa bayan. Dahil ako, dumaan din tayo sa hirap. Nahirapan din tayo. So, kailangan galing sa puso. Huwag galing lang sa ambisyon or yung bang para sikat or money. Don't go into politics kung ganon. Ayan, maraming salamat po, Doc, sa pagsagot, no, sa mga direktang tanong mula sa social media. Mga kababayan, sa pagbabalik natin, itatanong na natin kay Doc Richard Mata ang pinaka-importanting tanong mula sa Usapang Positibo. Mamaya yan sa ating pagbabalik. Thank you, Doc Mata. Hindi masakit yung tuli. Eleksyon na naman, maraming nagpapansin. Kahit rako sila, doon ka pa rin nakatingin. Kaya laging nagtatanong, sarap na ang salamin. Pilipinas, kailan ba mabago? Ang kailangan pala, pumili ng bago. Huwag na sa trapo na mga manloloko. Parang dinadilyo mo ang ulo mo. O diba? Dito na tayo sa doktor na Marites.
eleksyon, lagyan natin sa Senado. Huwag kalimutan, number 42, dahil forever together sa banata. Vote number 42, Mata Doc Marites sa Senado. Marites is short for Mata Richard Tisoro. Online gambling. Okay. Because natatamaan dito ang mga minors din eh. Ang mga 17, 15, 13 years old, nakakataya na. Oras, ang pinaka-scary sa online gambling is kung nanalo sila. Kasi pag nanalo sila, they think that there's such thing as easy money. And that destroys the mindset of thousands and thousands of kids. Kung hayaan natin yan, masisira ang ating bayan. Kailangan ng mindset ng mga bata. No, there's no such thing. Mag-recap ka, maging inventor, maging scientist, maging doktor ka, maging nurse ka. Kung oras may ganun, at hayaan lang, kasi nakakataya lang sila bigla eh. Now, if we could make a law na kunyari mag-online gambling, kasi mahirap galin, nakapator na eh. Mag-submit ka At ng endorse ID. na ng mga stars. Endorse na ng stars. So, we are really destroying the country with this one. Pero, kung tanungin mo sila, hindi, bawal ito sa mga bata. Oo nga, pero paano nakakataya sila? Kailangan, kung tataya ka, gusto kong may law, na mag-submit ka ng ID mo, picturean mo, mag-submit ka ng picture mo on the time, parang GCash, para malalaman With nilang technology, it's possible. Yeah, so 18 years old ka. Dapat 21 years old and above lang, parang casino. So, lalagyan ko din dapat ng mga 10 na slideshow katulad ng cigarette. Di ba? Pag bumili ka ng sigarilyo, may cancer, may TB. Ilagay din natin doon para disclaimer na, merong nag-ano nito. And of course, gambling is an addiction. Yeah, very dangerous. Akala nyo lang po siguro na ang gambling experience. No, it's an addiction. Correct. Kung nagkikreate po yan ng chemical effects sa katawan natin, at yung addiction na yan ay mahirap iwasan. Yes. It's a very hard habit and addiction to break. At marami po tayong kilala na yan. Bakit nga? Maganda yun. Yes. So iwasan nyo. Pero you're not against it totally. It's impossible to make Okay? it disappear. I like your realism on that. Yeah. Imposibleng matagal to, pero pwedeng ma-regulate ito. Yeah, because gambling has been there ever since in this country. Bakit dinagdagan nyo pa ng online? Okay? Oo. Ginawa nyo pang madali. Nilagay nyo sa online, lagyan natin ng limitations. Magpasubmitin nyo lahat ng ID. Kaya weird ang mga Dabawin nyo eh. Because we saw how he changed the vow eh. Kaya lang yung iba, hindi nila kilala si PRRD. I grew there, sinusunog yung kapitbahay ng yung bahay namin. Arson, may kinikidnap, may pinapatay. But when PRRD came, tumahimik. And that's why ganito kami ka-loyal sa kanya. So I hope people will understand that. Yeah, it's coming from your personal experience. Yes, You're personal. not just hindi ka lang nanood ng TV or nanood ng social media at nagdesisyong protect ka. No. Nakita mo siya. Nakita and how we felt safe because our family was scared already. Namatayan na kami ng na-rape eh. But when he came talagang tumahimik eh. Okay. So that's why we adore him. We respect him. His presidency, how was it to you? I love it. Kunwari, kung hindi lang talaga nag-pandemic, we could have achieved a lot of things. The build really achieved a lot. And to solve the problem of Actually, kulang actually ang 6 years. So I hope he could be a Lee Kuan Yew, no, na pwedeng ilang years siya. Kasi mahirap eh. We need discipline eh. We need a person na matatakot ka rin. Kung walang disiplina, lahat yan sila magnanakawan lahat. Sino ang best president sa'yo na nagkaroon tayo bilang isang bansa? PRRD. The best na to? Bongo. Okay. Bakit si Bongo? The bill has helped millions. Isang nabigay, millions of people, including my patients as well. Pati ako niyayakap, natulungan sila. Natulungan sila sa hospital bills. That is really something. And yun ang foundation ng ating country is the health of the people. Tao, malusog ang ating pag-iisip, malusog ang ating bansa. Muli po kami ay nagbabalik ni Doc Marites. Ayan. Para po sa ating huling katanungan, bakit ikaw ang dapat naming iboto, Doc Richard Mata, sa Senado?
Yes. Una sa lahat, thank you, Doc Ron, for inviting me sa Usapang Positibo. Bakit ako? To be simple, di ba, ang pangalan ko, Doc Marites. Doktor na, Marites pa. So, yun na yung bakit ako. Dahil ako'y doktor. Hindi ba pwede sa 12 na bubutuhin mo, may isang doktor? Talagang mahirap ba yung desisyonan? Kung mag-pandemic, God forbids, naghahanap naman ng doktor ang Senado, dapat ang doktor nasa loob. Ang doktor kasi, alam namin ano ang fake na health eh. Kung hindi ka doktor, nalilito ka, fake news pala yun. Kami napapansin namin, naku, wag yan. Wag tayo, wag dyan, fake yan. So, at saka yung mga cancer na mga developments, kailangan tutukan yan buong mundo. Kung tama yan, ipapasok natin yan. At iba-iba't pang mga gamot. So, kailangan ng doktor dyan. Kahit isa lang, no? Ngayon, sa dami ng problema ng Pilipinas, nakakalimutan ang health, nakakalimutan ang mga bata, kalimutan nga ang autism. So kung andyan ako, matutukan natin. May anak naman kayo, may apo naman kayo. Iba't ibang mga problema, dengue, typhoid fever, bakuna, kulang ang mga bakuna. Kailangan may tututok. Kasi kung hindi doktor, baka isipin ng isang senador, ay hindi naman kailangan ng bakuna eh. Ako kailangan ng bakuna. Kulang ang bakuna. Hindi nga alam ng mga senador, kulang ang bakuna sa health center. Hindi lang yung numbers, kulang yung availability ng iba't ibang klaseng bakuna. Walang chickenpox yan, walang flu vaccine dyan. So, kailangan doktor ang nakakaalam nun. So, yan po ang sa akin being doktor. Yung Marites naman, dahil ako po isang social media person. Kaya nga Marites eh. Yan naman ang social media. Nagmamarites tayong lahat. Kailangan ako kasi pag nanalo ako, babago na yung kaisipan ng tao na pwede palang manalo through social media, walang gasto. So kung nangyari yan, maraming papasok na mga kilalang social media people na pwedeng in the future mawawala na ang mga trapo dahil marami ng bago na mga matitinong vloggers, content creators na mahal ang bansa. Kung bago na ang mga tao, eventually ang mga kandidato, bago na ang mga senador, eventually magbabago na ang Pilipinas, magagawa na tayo ng mga bagong batas dahil bago na. So kailangan talaga ng bago, but we have to understand it's still a popularity game. Mahirap manalo kahit pabalediktoryan ka, mahirap pa rin manalo, kailangan kilala ka. So either anak ka ng politiko, either artista ka. Ngayon, the third force is social media. Let's prove it this time na pwede na po tayong manalo. So ang pagpanalo ko, hindi po yan para sa akin. Baka para din po yan sa iyo. Baka mahal mo rin ang bansa. Baka gusto mo rin tumakbo. May channel na tayo. Mag-social media na tayo. Magpakilala ka. Mag-collab tayo. Eventually makilala ka din. Eventually malalagay ka na din sa pwedeng tumakbo dahil kilala na. Yun ang gusto ko. Yun ang aking panaginip. Dahil mahal natin ang ating bansa. Gusto natin ng pagbabago. And ito po yung aking idea na gusto pong i-share. So yun po, bakit ako. Salamat po. Ayan, maraming salamat po, Doc Richard, sa inyong oras at sa mga makabuluhang sagot sa aming mga tanong. Naway maging matagumpay po kayo sa inyong kampanya at sa inyong mga layunin na makatulong sa ating bayan. Maraming salamat po, Doc Richard. Doc Ron, at sa Usapang Positibo, salamat at sa mga followers ko dyan sa Dr. Richard and Erica Mata, paki-follow po ang Usapang Positibo. Meron din pala sila ditong mga libreng check-up at marami pang mga health topics. Please follow Usapang Positibo. Salamat po, Doc Ron. Maraming salamat po, Doc Richard. Thank you. Yan po. Natapos na po ang ating episode, no? Ang ating panayam kay Doc Richard Mata. Bukas po, ang ating makakapanayam ay si Sir Allen Kapuyan, alas 6 din po ng gabi. Muli po, bukas, alas 6 ng gabi, si Sir Allen Kapuyan. Yan mga kababayan, natapos na ang ating panayam ngayong gabing ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikilahok sa ating talakayan. Naway nabigyan kayo ng liwanag sa mga plataforma at pananaw ng kandidatong ating nakapanayam. Mahalaga ang inyong boses sa darating na eleksyon. Kaya't patuloy na maging mapanuri at aktibo sa mga isyu ng ating bayan. Huwag kalimutang i-share ang ating live stream upang mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mga kandidato sa Senado. I-follow ang ating official Facebook page para sa mga susunod na panayam at iba pang mahalagang impormasyon. Hanggang sa muli,
Ako si Doc Ron at sama-sama tayong bumuo ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa ating lahat. Magandang gabi at mabuhay ang boses ng bayan. Maligayang pagdating sa usapang positibo kung saan ibinabahagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibong pananaw sa mundong puno